Sensitibo po ang balitang ito mula sa Karkar, Cebu. Kritikal ngayon sa ospital ng isang lola matapos siyang sunugin ng lalaking manugang. Ang insidente, pinavideo pa ng suspect sa kanyang anak. Yan ang report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa gitna ng paglalaban ng 84 anyos na lola na yan sa Karkar City, Cebu, naganap ang hindi inaasahan. Hindi nakita sa video, pero sinabuyan siya ng gasolina at sinilaban ng kanyang manugang na lalaki. Kritikal at inoobserbahan sa ospital ang biktimang nagtamo ng third-degree burns. Ang video ng insidente kuha ng 11 anyos na apo ng lola sa utos daw mismo ng kanyang amang suspect na lasing daw noon. Nakuha sa cellphone papa na ko, iyagatag na videoan daw yung lula. Na mo to, istoryahan na sila. Na mo to, iyang gikuha ang iyang bag. Iyang gikuha ang tumbler na naisulod daw sa mga nakasimot mo ko. Kanya, baho ugas. Nakakulong na ang suspect at sinampahan ng reklamong frustrated murder. Batay sa investigasyon, nagtalo ang dalawa nang hanapin ng suspect sa biyenan ang kanyang misis na hindi pa umuwi mula noong Disyembre. Itong suspect at yung victim, meron na silang mga previous na grudges, personal grudges. Kasi ayon pa sa ating suspect, binibrainwash niya daw lola yung asawa niya. Then later on, sinabi nung suspect na hindi ata umuwi sa bahay, hindi umuwi yung misis niya sa bahay. Kana akong asawa, ma'am. Kung na ako'y problema, digi ko mukaon. Mara na, ma'am. Sa pa namurag imong daot ko sa kong asawa. Pero ayon sa kanilang anak, naglayas ang ina dahil sa pangbubugbog ng ama. Maglago siya, damay yun may bawa niya ako mama. Ang kanan, dapaton ako mama, bawa niya. Bakos, kuha sa bakos. Ato pumipuyo naga, kuha sa bakos. Kuyawan ko ato, pakita lula na ko, banan ilingato na yung gibuhat. Pero mapasaylo rin naman ng papa? Dili na. Ha? Dili na mapasaylo ko papa, luwi kay ko lula. Tiguwang na gud ako lula, gud nga, iyang gilanganan, wali respeto. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtaas ng Code White ng DOH para sa pista ng Jesus Nazareno. Sa pagpupugay o pahalik kung saan tuloy-tuloy ang pila ng mga namamanata, may ilang emergency ng tinugunan. Mula sa Quirino Grandstand, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, kahit may pag-ulan ay hindi ito ininda ng mga nakapilang depoto sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa pila pa lang, taimtim nang nagdarasal ang ilang namamanata. May nais ipagpasalamat ang paggaling mula sa karamdaman. Ang hiling naman ng iba, di lang daw para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Ang hiling ko lang na yung manugang ko gumaling. Makarecover ba siya? Kasi siya, October 15 siya na-stroke. Hanggang ngayon, yung katawan lang, yung isa lang. Alam mo na pag na-stroke. Good health sa lahat ng members of the family. Yung magkaroon ng magandang kabuhayan mga anak, huwag magkakasakit. Yun na lang importante. Isa pang pinagpapasalamat ng mga deboto ang maayos at mabilis na usad ng pila ngayon. Todo higpit pa rin ang pagbabantay ng mga volunteer. Bukas nila inaasahan ang dagsa ng mga deboto. Inaasahan din ng pamunuan ng Quiapo Church ang buhos ng mga deboto bukas. Kung kailan gagamitin na ang X-ray at walk-through scanner sa entry point sa Palangka Street, papasok ng simbahan. Kukumpiskahin ang mga ipinagbabawal na gamit lalo yung mga maaaring makasakit. Dahil sa mahigpit na pag-check sa mga gamit, asahan ng babagal ang pagpasok. Kaugnay naman sa pista ng Nazareno, nagdeklara ang DOH ng Code White Alert sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Nagtalaga rin daw ng mahigit 200 medical personnel sa ruta ng Andas para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Sa Quirino Grandstand, may ilan nang nirespondihan. Ang isang trauma case dahil napasukan ng insekto sa kanang mata. Meron kaming medical case na 3 lang. Ito yung difficulty of breathing, tapos yung mga nahihilo,
Tapos meron kami nagpa-BP check-up kung saan nakakapagtala kami ng 6. Atom, sa ngayon naman ay tuloy-tuloy ang ginagawang pag-iensayo ng mga magpo-perform para sa program bukas. As of 9 p.m. Atom ay umabot na sa 10,000 ang mga deboto na nagpunta rito sa Quirino Grandstand sa Maynila. At may paalala rin ng MMDA na sa mga pupunta rito dapat siguraduhin daw na handa pumila, nakakain na at nakainom na ng gamot kung kinakailangan. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Patay sa saksak sa dibdib ang 2-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Patay sa investigasyon, pinaslang si Guarte matapos makipag-inuman sa bahay ng kaibigang konsehal sa Calapan Oriental, Mindoro. Nakitulog siya sa sala at doon sinaksak ng salarin. Tumakas ang salarin pero naiwan ng blade ng kitchen knife na ginamit umano sa krimen. Naisugod sa ospital si Guarte at nakausap pa ng investigador bago pumanaw. Hindi raw nakilala ni Guarte ang sumaksak sa kanya. Iniimbestigahan pa ang posibleng motibo sa krimen at ang posibleng person of interest. Si Guarte ay nakagintong medalya sa obstacle events ng 2019 at 2023 Southeast Asian Games. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission at Pilipinas Obstacle Sports Federation. Inalala rin ng ilang atleta si Guarte. Si Olympic pole vaulter EJ Obiena tinawag ang kaibigang si Guarte na kanyang national teammate kuya. Ipinagluluksa rin daw ng Philippine Air Force ang pagpano ni Guarte na isang airman first class at tiniyak na tutulungan nila ang kanyang pamilya. Isang nasawi sa karambola ng 5 sasakyan sa Bukidnon. Sa South Cotabato, nasunog naman ang nagsalpukang minivan at motorsiklo. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya sa report ni John Consulta. Matulin ang motorsiklong yan sa Banga, South Cotabato hanggang bigla itong nagliyab. Sumalpok na pala ito sa kasalubong na minivan na tumagilid sa kalsada. Nag-overtake yung motorcycle sa mga sasakyan kaya napunta siya sa kabilang lane. Ang motorcycle, yung pagka-collide niya, doon nag-ignite. Nasunog sila dalawa, yung engine niya, kaya nasunog. Dead on arrival sa ospital ang rider na nagtamo ng head injuries. Sugatan naman ang 7 magkakaanak na sakay ng minivan. Patuloy ang pag-aayos na magkabilang panig. Sa Manolo Fortich, Bukidnon, 5 sasakyan ang nagkarambola matapos mawalan ng kontrol ang driver ng isang 10-wheeler. Damay sa aksidente ang isang motorsiklo, freezer van, pickup truck at nakaparadang elf truck. Isa ang nasawi habang 3 ang sugatan. Inaalam pa ng pulisya kung magsasampan ng reklamo ang kaanak ng nasawi. Nabangga na nga, nagulungan pa ng towing truck ang isang nagbibisikleta sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga polis, natamaan ng kanang gulong ng truck ang biktima at pumailalim pa kaya namatay. Hawak na ng mga polis ang truck driver na tauhan ng Roads and Traffic Administration ng LGU. Aniya, hindi niya nakita ang biktima. Posible siyang sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Leganes, Iloilo, isang motorsiklo ang sumalpok sa truck na may kargang backhoe. Dead on arrival sa ospital ang babaeng rider at ang angkas na kanyang manugang. Nakatakdang magharap para sa pakikipag-areglo ang magkabilang panig. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Business-minded ka ba? Ngayong 2025, mainam daw na simulan na ang ninanais mong negosyo. Pero kung wala pang naiisip, heto ang ilang business ideas sa report ni Katrina Son. Nang nauso ang work from home nitong pandemic, sumabak sa pagnenegosyo ang empleyadong si Roxanne. More online of food business kami. Yun yung naging bread and butter namin ng husband ko. Natigil siya nang magbalikan na on-site ang mga trabaho. Ngayong 2025, balak daw mag-business muli ni Roxanne kahit napapaisip dahil mahal ang mga bilihin. Additional income po kasi so far since magdadalawa na yung college ko, kailangan po natin ng extra income. Si Ginaline naman, ready to wear clothes ang negosyo noon. Natigil man, nag-iipon daw siya para makapagsimula muli. Kung sakaling mabigyan ng chance magkaroon ng puhunan, ganun, kasi mas sanay na ako sa in and out. Ano naman kaya ang nais na negosyo ng iba kung sakali? For me, it's coffee shop kasi lahat naman tayo nahihilig na sa coffee. Mga pastries. Feeling ko hinahanap-hanap pa rin nila yung mga pagkain na something to parang mababaon nila. Para saan mga parisan?
Pilipino mahilig kumain. Sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, magandang magsimula ng negosyo ngayong taon, online man o may pwesto o brick and mortar. There are many internet users now, and so it's easy for them to go into the internet. So e-commerce will even grow more than 20%. Ang forecast ng PCCI, magiging patok ang food stall business dahil mabilis at madaling pasukin. Sunod ang freelancing sa digital media o creatives. Maaari rin daw subukan ng mobile car wash, lalo't dumarami ang mga may sasakyan. Maganda rin daw ang solar energy business dahil marami na ang nag-a-adopt ng sustainable living. Hindi rin daw mawawala ang wellness centers para sa mga health conscious o nais ma-relax from everyday stress. At anumang pet-related business, lalo't maraming nag-aalaga ngayon ng aso o pusa. Iba pa rin daw ang may sariling negosyo kahit maliit lang. Pero para mapaunlad ito, dapat samahan ng sipag at tiyaga at humanap ng mentor para magabayan. Most of these successful businesses, they all were micro before. They were small. If you fail, stand up right away and even do better. Mas siya, fulfilling kasi mas malaki siya, yung kinikita niya sa totoo, mas malaki siya sa 8 to 5 job. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig ng malakas na lindol ng Tibet region sa China. Sa ulat ng Xinhua News Agency, hindi bababa sa 126 ang nasawi at 188 ang sugatan. Ang epicenter ay sa Tingri County na kilalang gateway sa Mount Everest. 6.8 ang magnitude nito sa datos ng Chinese authorities. 7.1 magnitude naman sa US Geological Survey. Naramdaman din ang lindol sa kalapit na Nepal, Bhutan at India. Hindi lang si Khalil Ramos ang nag-drive pa 2025 with his dream car. Pati ang girlfriend niyang si Gabby Garcia nag-flex ng bago niyang sasakyan. One hand only! Are you ready? Because I'm ready! Binibining marikit star Herlene Budol. Finlex ang husay sa pagbaril. So, first time, hindi na masama kasi nandito na daw sa circle na yan. Days after her breakup announcement, Barbie Forteza enjoys a solo date sa isang cafe. Sa Hollywood, divorce settlement nina Jennifer Lopez at Ben Affleck na isapinal na. Kabaliktaran naman para kina Zendaya at Tom Holland na ayon sa report ng American Celebrity News website na TMZ ay engaged na matapos mapansin ang diamond ring ng aktres sa Golden Globes red carpet. Batay sa report, habang nasa isa sa mga family home ni Zendaya sa US, doon daw lumuhod si Tom at nag-propose. Sabi ng isang source, ang power couple lang ang nasa bahay nang mangyari ang proposal. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.